Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. His mighty voice obey. Laws which never shall be broken. For their guidance he hath made. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Magandang mga po mga kaibigan, ito na naman ang programang Alamin ang Inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay marinig nyo sa radyo every Sunday dito po sa Barangay FM 92.7 Baguio City between 5 to 6 in the morning. Ang inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Nais nating batiin ang ating mga tagapakinig sa siyudad ng Baguio, probinsya ng Benguet, probinsya ng La Union, probinsya ng Abra, probinsya ng Pangasinan, at sa pang lugar naabot ito. Diyan po sa USA, sina kapatid na Terry Dennis, Brother Art Madlaing sa Golden Gate Church of Christ, and of course, diyan po sa Jeddah, ang ating mga kapatiran diyan, sa pangungunan ni kapatid na Jonathan Zareno. Binabati rin natin ang ating mga kapatiran sa Alaminos, sa Bani, sa Pangasinan area, sa Dumalandan, Lingayen, diyan din po sa Anda, kapatid na Josie Cervera and the rest of the group. Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan kong Christ's Law on Divorce, ang kautusan ng Panginoong Jesucristo sa tungkol sa diborsyo. At ito po ay matatagpuan, po-project po ito sa ating screen ang mga bersikulo na ito sa Mark chapter 10, verses 1 to 12, at mababasa rin ito sa Matthew chapter 19, verses 3 to 12, and Luke chapter 16, verse 18. Yan po yung mga teksto at mga referensya natin sa ating pag-aaral sa subject o sa paksa Christ's Law on Divorce, ang batas o kautusan ng ating Panginoong Kristo tungkol sa diborsyo. Marami pong bansa sa buong mundo ang pumapayag na magkaroon ng diborsyo ang mga kinakasal sa kanilang lugar. At ang kanilang mga rason ay iba't iba pa na hindi po binabanggit dito sa ating teksto sa Mark chapter 10 verses 1 to 12 and of course Matthew chapter 19 verse 3 to 12. May mga dahilan po sila na hindi po matawag na scriptural. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga mga kaibigan at mga kapatid ay pag-aaralan natin ang buong Kristiyano sa buong mundo ay nakaharap po sa tinatawag na problema tungkol sa diborsyo, at hindi lang diborsyo, pati na rin yung paghiwalay, pati na rin yung pag-aasawang muli. At sila po ay nagtatanong kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito. Kaya't dapat lang ay pag-aralan natin ang sinasabi ng Biblia, sapagkat sinabi ng ating Panginoon Kristo, 1:8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Tatlo pong pamamaraan ang ating approach o pag-aaral sa umagang ito sa paksang diborsyo. Kasama na yung separation dyan, pati na rin ang pag-aasawang muli. Number one, we will study the idea of marriage being started in paradise with Adam and Eve as the first couple.
So sa Biblia po, mababasa natin, nang unang naging mag-asawa ay pangalan nila si Adan at saka si Eva, at sila po ay ikinasal ng ating Panginoong mismo doon po sa halamanan ng Eden, or sometimes they call that paradise. Number 2, ano po ang dahilan kung bakit pinagbigyan ng Panginoon Diyos na magkaroon ng diborsyo para sa mga Israelitas doon sa lumang tipan? What was the reason why God allowed divorce in the Old Testament, particularly during the time of Moses, to the Israelite nation? Ano po ang batas tungkol sa diborsyo, paghiwalay, at pati na rin sa pag-aasawa? At ito ay matatagpuan natin po sa tinatawag nating Old Testament law or Mosaic law. And number 3, ang ating pong pag-aaralang pangatlo, ay ang instruction ng Panginoong Jesucristo, pati na rin si Apostol Pablo, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa diborsyo, at tungkol sa pag-aasawang muli. Kaya kung meron po kayong Biblia, mangyari po sundan ninyo o natin lahat ang mga teksto na babasahin natin. At unang-una pong ating discussion ay kung saan at kailan nagsimula ang pag-aasawa, pagpapakasal ng tao sa mundo. Marriage started in paradise, or sometimes they call that Eden, when Adam and Eve as the first couple. So yung una pong kinasal, at Panginoong mismo ang nagkasal sa kanila, nagsimula po sa halamanan ng Eden, or sometimes it is called paradise. At ang unang mag-asawa dito ay si Adan at saka si Eva. Ngayon, sinasabi po sa Genesis, Kapitulo 2, talatang 18 hanggang 25, pwede nating basahin yan sa inyong mga Biblia. Pero doon po sa Genesis chapter 2, verse 18 to 25, ay sinasabi doon na napansin ng Panginoong Diyos na ang tao, ang lalaki, si Adan, ay malungkot. Bago po nilikha o nilalang ng Diyos ang babae, si Adan ang kasama niya puro mga hayop. In fact, nabigyan niya ng pangalan yung mga hayop. Kaya, napansin ng Panginoon Diyos, malungkot siya. At puro hayop ang kasama. So, nag-isip pa ang Panginoon, at sabi ng Panginoon, hindi maganda na nag-iisa si Adan. Gagawa tayo ng isang babae kasama niya, at ito po ay tinanggal, pinatulog ng Panginoong Diyos si Adan, at kinuha po sa kanyang tadyang, one of the ribs, pinatulog ng Panginoon. So, ang una pong surgeon o nag-opera ay ang ating Panginoon Diyos, at inoperahan niya si Adan. Kinuha niya isa sa mga tadyang, one of the ribs, at from that ribs, gumawa ang Panginoon Diyos ng isang babae. Kaya tinawag ni Adan doon sa Genesis chapter 2, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Therefore I shall call her woman." Ito ay buto ng aking buto, laman ng aking laman, at tatawagin ko siyang babae. O sa English, or sa English, woman means from man, galing sa lalaki, ish. So, ang babae, galing sa lalaki. At ito po ay kinuha ng Panginoong Diyos sa tadyang, na ibig sabihin, malapit sa puso, hindi kinuha sa may ulo, para maging superior yung babae, at di rin kinuha sa may paa, para tatapak-tapakan lang ang babae. In other words, what God intended for man and woman is that they should be equal. Helpmate, si Adan, ni Adan, si Eva. So sabi ng Panginoon Diyos, it is not good for Adam to be alone. So God created Eve as a helpmate or partner of Adam. At doon po sa Genesis Kapitulo 2, talatang 24 ay sinasabi ng sulat ni Moses. Sabi doon, "Therefore a man and a woman shall leave his father and mother, and the two shall cleave to each other, and they shall become one." Sa Genesis 2:24, sinabi doon na ang lalaki at babae ay iwanan nila ang kanilang mga magulang, at sila ay magiging isa. Sa pag-aasawa, kakasal sila, at sila ay magiging, yung dalawa ay magiging isa. The two shall become one. So, 1 plus 1 equals 1. So, yun po yung teorya ng pag-aasawa. Now,
What was God emphasizing in the idea of leaving his parents, father and mother, and then the two shall cleave to each other? Well, ang ini-emphasize po dito mga kaibigan, mga kapatid, ay ang principle of independence. Principle of independence. Kapag ikaw ay nag-asawa, dapat bumukod ka, magsarili ka, magtayo ka ng sarili mong pamilya at hindi ka palaging umaasa sa iyong mga magulang. Yun po ang purpose kung bakit sinabi doon sa Genesis 2:24, the man and a woman shall leave their parents and the two shall cleave to each other and they shall become one. So ang in-emphasize pa rin dito mga kaibigan at mga kapatid ay ang tinatawag na union, ang pagkakaisa. So hindi na po sila dalawa kundi iisa. Yun po ang significance ng pag-aasawa. At Diyos mismo, ang Panginoon mismo, ang gumawa ng bagay na yun. Kaya, masasabi natin, sapagkat ang pag-aasawa ay masasabi nating divine injunction, the sign to populate the world, to have dominion all over creation, and to love and obey God. Anong sabi doon sa Genesis chapter 1, verse 27 and 26? God said, let us make man in our image, and let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all creeping things on the earth. And din sinabi pa rin ng Diyos, be fruitful and multiply, and replenish the earth. So sabi ng Panginoon Diyos kay Adan at saka kay Eva doon sa Genesis Kapitulo 1, 27, 28, na yung pag-aasawa, isa pong kautusan ng Panginoon. At ang purpose po nito ay para dumami ang tao sa buong mundo. Siyempre, dalawa lang po sila muna. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, be fruitful and multiply and replenish the earth. And then, sabi pa rin ng Panginoon, have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all creeping things on earth. So, ang tao, siya po ang mamumuno, siya ang Panginoon ng mga isda na lumalangoy, ng mga lumilipad na ibon sa impapawid, pati rin sa mga gumagapang sa lupa. At of course, number one doon ay igagalang niya ang Panginoon Diyos, susundin niya ang Panginoon Diyos, at mamahalin niya ang Panginoon, sapagkat yun ang unang kautusan na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 22. What are the two commandments? First, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And the second is love your neighbor as you love yourself. Ngayon, ang katanungan po ng karamihan, ano po ang dahilan sa Old Testament o sa Lumang Tipan kung bakit pinayagan ni Moses ang mga pagdidiborsyo sa mga Hudyo o sabi na nating Israelites, sapagkat hindi pa po tinawag ng mga Hudyo. Tinawag lang silang Hudyo many years later on nang na-divide na po yung kingdom. But primero, they were called Israelites. So the verse was allowed in the Old Testament law, which was written by Moses. And of course, ito po ay hindi gawa-gawa ni Moses. Gawa ito ng Panginoon Diyos, iniutos niya kay Moses. At isa sa mga batas na yan ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4. Ano po ang nakalagay doon? Doon sa Old Testament, Deuteronomy 24, 1 to 4. Sabi doon, a man, if he has found some uncleanness doon sa kanyang asawa, he can write a bill of divorcement. Pero pag siya nag-asawa ulit yung babae, pinalayas niya na nag-asawa ulit yung babae, hindi na po pwedeng balikan o hindi na pwedeng asawahin ng lalaki, unang lalaki, ang asawang hiniwalay niya. Yun po yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 4. He should write a bill of divorcement. Isang kasulatan na inihiwalay niya yung babaeng yun dahil mayroon siyang tinatawag na uncleanness. Now, hindi sinabi doon sa Deuteronomy 24 kung ano yung uncleanness. Pero sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 19 verse 8 and of course sa Mark chapter 10 verses 1 to 12, ang ginamit po doon ay ang rason na pwede mong hiwalayan, adultery. Adultery. Now, in the Greek word, nung sinulat po yung New Testament, ang ginamit po ay Septuagint version. Ang Greek word po, ang nakalagay po doon, sa halip na
utos, nakalagay doon sa Matthew 19 verse 9 and Mark chapter 10 verse 1 to 12. Ang term na ginagamit po ay epetripo, nang ibig sabihin, God allowed. Hindi po inutos. Ngayon, itong mga Pariseo, tinukso nila ang Panginoong Jesucristo. Kung babalikan po natin doon sa ating teksto kanina, doon sa Matthew chapter 10, Mark chapter 10, verses 1 to 12, linapitan ng mga Pariseo si Kristo at tinukso nila. They were tempting Him kung ano ang sasabihin ni Kristo tungkol sa pagdidiborsyo, sa pag-aasawa at paghihiwalay. So, doon pa sa kinasa natin kanina sa Deuteronomy 24, verses 1 to 4, once na hiniwalayan, binigyan ng bill of divorcement or certificate of divorcement ng lalaki ang kanyang asawa doon sa lumang tipan because may nakita siyang hindi maganda, uncleanness, sabi doon sa Deuteronomy 24, hindi niya na pwedeng balikan yung babaeng hiniwalayan niya. Yun po ang batas sa Deuteronomy 24, 1 to 4. Pero sa Matthew 19, verse 8, Mark chapter 10, verse 1 to 12, ang ginamit po na termino dito sa Griego ay allowed. It was not commanded. In other words, pinayagan ang mga Israelitas na hiwalayan ang kanilang asawa for the hardness of their hearts. Yun pong Old Testament law sa Matthew chapter 19, verse 8. Yun po ang batas sa lumang tipan. Mamaya po, ay titingnan natin kung anong sinabi ni Apostol Pablo at saka ng ating Panginoon Kristo dito po sa panahon na tinatawag nating Kristyanismo. The Christian period, the Christian dispensation. Now notice, brothers and sisters, mula kay Adan hanggang kay Moses doon sa bundok ng Sinai, wala pong batas tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagdidiborsyo, pag-iwalay, o pag-aasawang muli. Wala pa po yung batas na yon. Ginagawa pa po ang tinatawag na Israelite nation. Wala pa yung bansang Israel. So under the patriarch period, yung kapanahonan na ang mga tatay, Hebrews chapter 1 verse 1, God in the olden time spoke to the prophets and to the fathers, but in the last days He has spoken through His Son. So nung panahon na yon, na Abraham, wala pa po yung batas na binigay ng Panginoon na ibinigay sa mga Israelitas doon po sa Genesis at doon po sa Deuteronomy, Leviticus. Kaya si Abraham doon po sa Old Testament, tatlo po ang naging asawa niya. Okay? Si Hagar, si Zara at mayroon pa pong isa, si Keturah. Si Moses din, dalawa po ang naging asawa ni Moses. Si Jacob na naging Israel, ang tawag sa kanya later on kasi nakipag-wrestling siya, nakipagbunos sa angel. Siya po yung tinawag later on na Israel or the Prince of God. Si Jacob po, 4 ang naging asawa. Primero si Leah, then si Rachel, tapos yung babaeng yun, 2 babaeng yun, asawa niya, binigay kay Jacob yung mga katulong nila or maid nila. Doon sa lumang tipan, pwede po yun. Ginagawa po nila yon. So in the book of Leviticus, chapter 18, verses 7 to 17, Levitico 18, verse 7 to 17. Dito na po nagsimula ang pagbibigay ng batas. Primero, noong Old Testament, wala pang batas, pwede mong asawahin yung kapatid mo. Si Abraham, half-sister niyo po si Sarah. Si Jacob naman yung inasawa niya, mga pinsa niya yun, si Leah at saka si Rachel. Pero simula po doon sa Leviticus chapter 18, verses 7 to 17, sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses na bawal na mag-asawa ang mga magkakamag-anak. Close kin or close relatives, hindi na po pwedeng mag-asawa. Bakit kaya ganon? Primero pwede. Pagkatapos panahon na ni Moses, hindi pwede. Walang explanation po dito ng mga scholars, mga nagre-research sa Biblia. Ang explanation po nila dito, from the time of Adam to the time of Moses, ang mga tao noon malalakas pa ang katawan. Perfect ang DNA nila, so wala pa masyadong deformities. Subalit nung dumami ng tao, panahon na ni Moses, iyon na po ang pinagbawal ng Panginoon. Ang Leviticus 18, 7 to 17 na hindi pwedeng mag-asawa ang mga close relative o mga magkakamag-anak. Yung pamangkin mo, apo mo, etc. No? Doon po sa Leviticus chapter 18, 7 to 17. So nandoon po yung batas na yon. Now, this law
would protect the Israelite nation or the Israelite people from having deformed children. So itong batas na ginawa ng Panginoon through Moses ay para proteksyonan ang mga Israelita na huwag silang magkaroon ng mga anak na may mga deformed, may mga kapansanan. So yun po yung purpose no, na DNA. Pag magkakamag-anak, ganun po ang nangyari. Number 2, it's also to protect their health. So, alagaan ang kanilang mga kalusugan. At number 3, to strengthen the family unit. Panahon ni Moses, pinalakas ng Panginoon Diyos ang ugnayan ng mga mag-asawa. Strengthen the family unit. Doon po nagsimula sapagkat napakarami na pong batas na ibinigay ng Panginoon Diyos sa mga Israelita noong panahon ni Moses. So Adam and Eve were actually perfect gene pool. Ang kanilang genes, ang kanilang DNA ay perfecto. Kaya pwede sila mag-asawa. Sabi nga nila, saan daw kinuha ni Cain ang kanyang asawa? Hindi po sinasabi sa Biblia. Pero may mga theory na si Cain, yung kapatid ni Abel, na pinatay niya yung kanyang kapatid, ang naasawa niya, kapamangkin niya, kapatid niya, or basta kamag-anak. So, ganun po. So, from the time of Adam and Eve to the time of Moses, perfect po yung tinatawag nilang DNA. But, later on, in the book of Genesis, chapter 1, verse 27 to 28, sabi ng Panginoon Diyos kay Adam and Eve, "For this reason, a man and a woman shall leave their parents, and the two shall cleave to each other, and they shall become one." Ano po ang purpose kung bakit dapat iwanan ng mga lalaki at babae ang kanilang pamilya? Well, one of the reasons there is para siguraduhin na ang magiging asawa mo ay hindi mo kamag-anak. Sapagkat dumami na po yung tao. So yun po ang rason o dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, "You shall leave your father and your mother, and the two shall cleave to each other, and the two shall become one." Well, balikan po natin doon sa Deuteronomy 24, 1-4 and Matthew chapter 19, verse 8. Doon po sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kausap niya yung mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo, bakit si Moses pinayagan kami na magbigay ng certificate of divorce sa mga asawa namin? So, sinabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew 19, verse 8, okay, "For the hardness of your heart, dahil matitigas ang inyong mga puso, pinayagan kayo ng Panginoon through Moses. But in the beginning, it was not so." Pero doon, sa Matthew 19, verse 8, ang dahilan na pwedeng hiwalayan ng isang Israelita ang iyang kasawa ay kung naging hindi tapat, naging unfaithful, naging infidel, naging gumawa ng tatawag na pangangalo niya or adultery. So yun po yung sinabi doon ng Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 19, verse 8. Now the Pharisees were propounding the idea of divorce as allowed or commanded by Moses. So sabi ng mga Pariseo, bakit pinayagan ni Moses na kami ay pwedeng humiwalay sa asawa namin? Well, sabi ng Panginoon sa Kristo, "For the hardness of your heart," ang reason po kung bakit pinayagan ay hindi dahil matigas ang kanilang mga puso. Kung hindi, pinayagan ng Panginoon Diyos for the purpose of kung mayroon kang nakitang kasalanan ng babae, adultery. Yun po ang Old Testament. Now, Jesus Christ refuted the Pharisaic presumption saying, "In the beginning, it was not so." So, sa simula po, nung ginawa ng Diyos ang pag-aasawa doon sa Garden of Eden, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, "From the beginning, it was not so." Ano pong sabi doon sa Mark chapter 10? Yung one of the verses na medyo verse 12. Sabi ng Panginoon sa Kristo, "What God hath joined together, let no man put asunder." Ano pong ibig sabihin nan? Kung ano ang pinagbuklod ng Diyos, ay hindi pwedeng wasakin, sirain ng tao na basta-basta. So in other words, ano pong ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo doon na sinulat sa Marcos 10, talatang 12? The purpose of that statement is to prove to the Israelites that marriage is for life. Na ang pag-aasawa ay habang buhay. At yan po ay pag-aaralan pa natin mamaya. So the permission to divorce was due to the hardness
of their hearts and not the reason. So dahil pinayagan sila, nakita ni Moses, okay, papayagan ko kayo. Pero isa lang po ang dahilan. Ano yung dahilan? Kung naging unfaithful yung asawa nyo. That is in the Old Testament. Okay? Doon po sa Deuteronomy 24 verse 1 to 4, hindi po binanggit yung word na adultery doon. Ang sabi doon sa Deuteronomy 24, 1 to 4 is uncleanness will allow an Israelite to divorce his wife, but Jesus Christ, of course, refuted that in the book of Mark, chapter 10, verses 11 to 12, and Luke chapter 16, verse 18. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid itong mga talata na ito. Sa Mark chapter 10, verse 11 and 12, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. And when they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. And he answered, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. So yung hiniwalayan mo yung asawa, nag-asawa ka ulit, sabi ng Panginoong Jesucristo, adultery yun. Adultery, pangangalo niya. Then verse 13, verse 12, and if she divorces her husband and marries another man, she also commits adultery. So napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid at sinabi ni Kristo, kung siya ay hiniwalayan niya, diniborsa niya ang kanyang asawang lalaki at nag-asawa siya ibang lalaki, sabi ng Panginoon sa Kristo, she commits adultery. Gumanap siya o gumawa siya ng tinatawag na pangangalonya or adultery. Basahin din po natin sa Lucas chapter 16 verse 18 yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa bagay na ito. Lucas 16:18. Kung meron pa kayo Biblia, nangyari po na samahan niyo ako. Lucas 16:18. Ganito ang sinabi. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery, and the man who marries a divorced woman commits adultery. Mas matindi po ito. Ulitin natin. Sino man na humiwalay o diniborsahan niya ang kanyang asawang babae at nag-asawa ulit ng ibang babae, siya ay nagkakasala ng pangangalonya or adultery. Ito po yung sabi ni Kristo. Next, patuloy yung verse 16, verse 18. And the man who marries a divorced woman also commits adultery. Halimbawa, yung babae na yon, iniwalay niya yung first husband niya. At siya ay nag-asawa ulit sa ibang lalaki. Pati yung lalaki na inasawa siya, nagkasala rin sila ng adultery o pangangalo niya. Yun po ang instruction ng ating Panginoon sa Kristo dito po sa Mark chapter 10 verse 11 and 12 and Luke chapter 16 verse 18. Basahin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang batas sa ngayong kapanahunan. Yung Matthew 19:8, yun po ay batas sa Old Testament. Yun po ang sinusunod nila sa Lumang Tipan. Subalit sa ngayong kapanahunan, ano sabi ni Apostol Pablo? The law on marriage, the instruction of Paul on marriage and separation and reconciliation ay mababasa po sa Romans chapter 7 verses 1 to 3. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid. Kung mayroon kayong Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa natin dito sa Roma Kapitulo 7, 1 hanggang 3. Ito pong tinatalakay natin ay para po sa mga kapatiran na nagtatanong tungkol sa pag-aasawa, paghiwalay, pagdidiborsyo at pag-aasawa muli. Ano sabi ni Apostol Pablo? Roma 7, 1-3. Sa English po, do you not know, brothers, that for I am speaking to men who know the law, and that the law has authority over the man only as long as he lives? For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. So then, if she marries another man, while she marries another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. She is released from that law and is not an adulteress even though she marries another man. Okay, ulitin po natin. So then, if she marries another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, pag namatay na yung lalaki, she is released from that law and is not an adulteress even though she marries another man. So ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Sabi niya, very clear. Ang batas sa pag-aasawa, for life, nakatali ang isang babae sa kanyang asawang lalaki, for life, habang buhay yung lalaki.
At ganoon din, reverse. Nakatali rin ang lalaki sa kanyang kasawang babae. So, balik kung namatay ang isang partner, sabi ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 7, verse 1 to 3, malaya na po yung isang nabuhay, whether babae man o lalaki. So, kasi pwede na siya mag-asawa. Wala na yung partner niya. So, ano po yung application nito? Well, ito po ay binigyan ng application ni Apostol Pablo. The law on marriage is also applicable in this lifetime only, but at the same time, it is also applicable in the spiritual sense. Ano po ang application dito sa spiritual? Well, sabi ni Apostol Pablo, we are free from the law of marriage, is married to another and not guilty of adultery. Ano po yung ganito pong application nito? The above law is applied spiritually. Christians are dead to the law. So, pag tayo naging Kristiyano, patay na tayo sa kautusan. Ano yung kautusan na yan? It is either the law of sin and death, the law of Moses. So, ang spiritual husband ng isang Kristiyano, namatay na siya sa batas. Yung law, yung batas, yun yung husband, yun yung lalaki. Ngayon, pag Kristiyano ka na, ikaw ay kinakasal kay Kristo. So, Christians today are married to Christ. The spiritual husband is Christ. We are now married to Christ, the new husband, and the church is the wife or the bride of Christ. So, yun po yung kahulugan ng Romans chapter 7, verse 1 to 3. Kino-compare ni Apostol Pablo yung pag-aasawa sa spiritual at sinasabi niya, kapag namatay na ang lalaki, pwede na mag-asawa ulit ang babae. So, sino yung namatay spiritually speaking? Tayo po ay namatay na sa batas ng tao, batas ng Old Testament law, at tayo ang ngayon ay kinasal na sa ating Panginoong Kristo. Yun po yung application ng Romans chapter 7, verse 1 to 3. Now, there are instruction on marriage separation according to the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 7, 1 to 39. Masyado pong mahaba yan. Basahin na lang ninyo. Now, dito po sa sinabi ng Apostle Pablo, particularly 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11. Sabi ni Apostle Pablo, the wife should not separate from her husband. Ang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Kung siya man ay humiwalay, sabi ni Apostol Pablo, she must remain single or be reconciled to her husband. Nangyayari po, mayroong tinatawag na separation. Dito po sa Pilipinas, legal separation. So sabi ni Apostol Pablo, kapag siya ay humiwalay, hiwalay lang, hindi pa divorce. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7, 1 to chapter 7, 10 to 11, she must remain single or be reconciled to her husband. The husband also is not to divorce his wife. So yun po yung instruction ni Apostol Pablo. Napakalinaw. 1 Corinthians 7, 10 to 11, ang babae hindi pwedeng humiwalay sa kanyang asawa na lalaki. Kung siya man ay humiwalay, ayaw niya na doon sa tumira sa kasama sa asawa niya, hindi siya pwedeng mag-asawa ulit. She should remain single, sabi ni Apostle Paul, or she will be reconciled to her husband. And the husband also is not supposed to divorce his wife. 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11. Now, 1 Corinthians 7:15 is misuse. Ito po ay ginagamit na hindi tama ng mga nagbabasa ng Biblia. Sabi doon sa 1 Corinthians 7:15, it is misused to mean that when an unbelieving partner leaves, the believing partner is not bound or free under such circumstances. Sabi nila, kapag ito po ay situation, yung isa Christian, yung isa hindi. Pag umalis daw yung hindi Kristiyano, sabi doon, yung Christian, he is not bound. He is free. Yung kanilang pag-interpret, pwede raw mag-asawa, pero hindi po yan ang ibig sabihin. In other words, sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 7:15, kapag umalis ang babae, unbeliever siya, yung mister niya, believing Christian, okay? Pag umalis siya, okay, huwag mong pilitin na manatili sa iyong bahay o sa iyong kasama mo. Let her go. But, of course, the rule still applies na hindi pa rin siya pwedeng mag-asawa. Pwede siyang umiwalay, pwede siyang meron sa ibang bahay, pero still, ang application ng law, 1 Corinthians 7, 10 to 11, is hindi pa rin siya pwedeng mag-asawa.
So therefore, the meaning of this particular statement, the believer cannot force the unbeliever to stay with the believing partner. Let him or her go. But they are still married, only they do not live together in the same house. Separated only, whether legal or not. And of course, dito sa ating bansa, mayroon pong separation na legal. Wala po tayong diborsyo sa Pilipinas. Mayroong annulment. So, ang iba, nagre-remedyo sila, annulment o papawalang bisa. So, God's law in the book of Romans chapter 7 and 1 Corinthians 7 supersedes the law of the land. Ano pong ibig sabihin? Ang batas ng Diyos ay mas mataas sa batas ng bansa, ng isang bansa o isang nasyon. Ano sabi ni Apostol Pablo, or rather Apostol Pedro at Apostol Juan? Sa book of Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than man. Dapat ang sundin natin ay ang Panginoon Diyos at hindi ang tao. Ito ay sinabi ng mga apostoles, ang sabihan sila ng mga Hudyo na hindi nila pwedeng ipangaral si Kristo na nabuhay muli. Pero sabi ng mga apostoles, si Pedro at si Juan, we ought to obey God rather than man. So ganun lang po yun. Ang batas ng Panginoon Diyos ay mas mataas sa batas ng tao. So in the case, kung mayroon mang legal separation ng Pilipinas, mayroon mang divorce, ang sinusunod pa rin mga kaibigan at mga kapatid ay ang batas ng Diyos. Now, question. What if one party goes abroad and divorces the believing partner who is left in the Philippines? Halimbawa, malis yung misis mo o asawa mo at nung nandun na siya sa abroad, gusto niyang hiwalayan yung naiwang partner sa Pilipinas. Ito po ay katanungan based on true story. Sapagkat nangyayari po ito, hindi lang minsan. Nangyayari po ito sa mga Kristiyano kung pumupunta sa ibang bansa ang kanilang mga partner. Now, the answer to this, brothers and sisters, God's law on Romans 7 and 1 Corinthians chapter 7 still apply. Aplikado pa rin yung Romans 7, 1 Corinthians 7. In other words, the marriage bond is still binding. Ang pag-aasawa, ang pinagbuklod ay hindi pa rin pwedeng paghiwalayan. The one who marries another commits adultery, according to Luke chapter 16, verse 18. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. And the man also who marries a divorced woman commits adultery. So, pwedeng baliktarin yung lalaki na iniwan niya yung mister, nag-asawa ulit, commits adultery. At nag-asawa ulit siya, pati yung inasawa niya, kasama yun sa kanyang kasalanang pangangalo niya or adultery. Now, this is applicable when the wife marries another man and both of them commit adultery. So, applicable po yan kapag ang isang babae nag-asawa ulit ng ibang lalaki, both of them commit adultery. Dalawa sila nagkakasala ng pangangalo niya. So, what happens to the man left behind by the unfaithful wife? According to Romans 7, 1 Corinthians 7. Romans 7 and 1 Corinthians 7 applies. In other words, anong sabi ni Apostol Pablo? He must remain single. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 19, verse 12, there are three kinds of eunuchs. Ano po yung eunuch? Yung eunuch po yung hindi nag-aasawa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, there are three types of eunuchs. Yung unang eunuch, yung dinedicate niya, nung pinanganak sa ganun na siya, may diferensya ang kanyang pagkatao. Hindi siya pwede mag-asawa. Kung lalaki man o babae. Pangalawa, sabi naman ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 19:12, there are eunuchs made by men. Yung kinakapon po ng lalaki. O kung hindi man sa babae, yung naalisan ng eggcell. So marami pong pamamaraan ng tao. But sinabi ni Kristo, there are also eunuchs for the kingdom of God. And that is, example of that is the Apostle Paul. Si Apostle Pablo po hindi nag-asawa. Hindi sa, sabi nila, bading siya, bakla siya. Kung hindi, pinili niyang huwag mag-asawa, pati na ang ating Panginoong Jesucristo, upang ma-dedicate nila, mabigay nila ang kanilang oras, panahon, para pagsisilbi sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung sinabi ni Kristo. Matthew 19:12, there are three kinds of eunuch. Eunuch made by man, eunuch born like that, and eunuch that are for the sake of the kingdom of God. So yun pong ibig sabihin noon ni Apostol Pablo, you remain single. In other words,
you must remain single. Pag iniwan ka ng iyong partner, hindi ka pa rin pwede mag-asawa. Bakit? Kasi nga, marriage is for life. So sa pagtatapos po natin mga kaibigan at mga kapatid sa ating leksyon sa umagang ito, 1 Corinthians 7:26 ang babasahin po natin last. 1 Corinthians 7:26. Sabi ni Apostol Pablo, because of the present crisis. Nung panahon yun, ang crisis noon ay persecution. Pinag-uusig ang mga Kristiyano noon ng mga Romano, ng mga Hudyo. Marami pong umuusig sa kanila. Pinagpapatay nga yung mga unang Kristiyano noon. So sabi ni Apostol Pablo, because of the present crisis, dahil sa krisis sa panahon ngayon, sa krisis natin ngayon, hindi na yung persecution o pag-uusig. Ang krisis ng buong mundo ay ang pandemic, ang COVID-19. So sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 7:26, because of the present crisis, it is good to remain as you are. In other words, kung ano ka man, kung may asawa ka, huwag ka na magdiborsyo. Kung wala kang asawa, huwag mo lang pilitin mag-asawa. So yun ang ibig pong sabihin ng Apostol Pablo. But because of the present crisis, you remain as what you are. Para tayo ay dedicated sa serbisyo sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Medyo, kung kayo po yung mga katanungan sa ating diniscuss o pinag-aralan ngayon, pwede kayong mag-text sa akin. Pero ang gagawin ko po, ang outline po nito, inilagay ko sa Christian World Ministry magazine. Pagkatapos may link doon, pwede nyo pakinggan yung message o sermon dahil may link doon. Okay, pwede kayong tumawag. Pero ilalagay ko po ito sa YouTube para at least ma-review nyo mga kaibigan at mga kapatid kung ano ang pinag-usapan natin. Maraming salamat. God bless you all. Kung kayo po ay hindi pa Kristiyano, wala pa kay Kristo, kayo po ay inimbitahan namin na lumapit sa ating Panginoon, maniwala sa Kanya bilang anak ng Diyos. Ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, magsisi tayo at magbautismo sa tubig at sa Espiritu at tatanggapin mo natin ang kaloob ng Espiritu Santo at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at kung tayo ay tapat, gagantimpalaan tayo ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Ang ating pong invitation, Matthew chapter 11, verse 28 to 30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light, and ye shall find rest unto your souls. Maraming po salamat. God bless you. Hanggang sa susunod po sa programang Alamin ang iyong Biblia, Noy Bible Program. Marinig nyo every Sunday dito po sa Barangay FM 92.7 every Sunday from 5 to 6. At of course, nasa YouTube channel din po tayo. Maraming salamat. God bless you all. Praise the Lord, ye hands adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He has spoken. Worlds His mighty voice obey. Laws which never shall be broken.